21 years na presidente ang tatay nyo. 3 years ka, linampasan mo yung 21 years ang tatay mo. Believe ako sa'yo, boy. Yung grand conspiracy, marami pong hindi nakakaalam. Pero 3 lang sila ang nakakaalam. And only a few. Ang players dyan, Saldico, Martin Romualdez, Marcos. Nobody could do it without the blessing of the president. Halatang halata na from the very beginning, inumpisa na nila na gumawa ng pera. 3 taon lang, yun ang record. Lilampasan nila ang tatay nila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. At yung mga hindi nakakaalam, tinuturo na, nilalaglag na lahat para siya maging hero. Ang galing. Pwedeng gawan ng series. Pelikulang series itong ginawa nila. The Grand Conspiracy. Magandang movie po ito sa mga producers. Start doing it now. Pag nawala ang mga corrupt sa ating bansa. Wala akong sinasabi mag-withdraw kayo support, pero protektahan nyo sila dahil niloloko na ang taong bayan. Papayag ba tayo sa ganitong buhay? So, nagsalita na. Dahil natatakot na siya at hindi na mapigil. Ang taong bayan ay hindi po hihinto. At nagpapasalamat ako sa mga hindi buibigay. Dahil marami nang nababayaran ngayon. Congratulations sa mga hindi nabayaran. Congratulations sa mga ayaw maniwala sa kanila. At marami nang tumatapang ang mga nagsasalita hindi tama. May kasabihan po, ang nagproprotekta at nagmamalasakit sa magnanakaw ay magnanakaw din. So, hindi naman pwede hinto na, maganda ng palakad natin. Sino naniniwala po sa inyo, Mr. President? It's like adding insult to injury. Nahiwaan na ang mga taong bayan, bubudburan nyo pa ng asin. Wala akong alam dyan. Sino, magagawa ba ni Martin Romualdez yan kung wala kayo approval? Magagawa ba ni Saldico yan kung wala kayo approval? Imposible. Dahil nung pinagagawa nyo kay Saldico, siya nag-insert lahat. Dahil utos nyo, utos ang presidente, si Saldico lahat naglagay sa, ang insertion sa Congress at sa BICAM. Tapos ng Senado, BICAM, kukunti na ng post doon. Doon na po ang linagay yung mga iba. Siniguro nila na nandun. At bumalik na sa presidente, hihimayan uli ng presidente yan. At wala, nagbawas lang, pwede niyang tanggalin lahat. Kung alam niya ang kalokohan niyo ngayon, hindi niya tinanggal. 20 billion plus lang tinanggal niya. Pampaganda, parang lipstick. Pero ang karamihan nandun. Sinong pumirma sa huli? Umpisa, pinirma na niya, panghuli, ang daming dinanan. Hinimay niya ng gusto, kaya alam niya lahat yan. Pinirmahan niya. Ayun na, lalabas ng pera. Kaya sinasabi ko from the very beginning, tanggalin mo na lahat. It is his command responsibility. Walang iba yan pinanggalingan kung hindi ang ating Pangulo ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Hindi, ginawa na ng mga magulang nila ngayon, doon, ginawa uli. At mas grabe pa. Paalala ko lang. Di ba sinabi na sa Book of Record na ang magulang nila ay the biggest robbery of government. Dapat akala ko noon aayos siya, mag-aayos. Hindi. Linampasan pa niya. At gusto niyang bawiin yung mga nakuha na nung nakarang gobyerno nila President Cory Aquino. Nahabol nila iba, paramihan hindi nahabol. Nasayangan sila, ngayon, ang
binabawi niya. So, gahaman yan, Mr. President. I'm always telling everybody that greediness is the downfall of every leader. Kaya anong ginawa nyo? Umarte kayo, mahiya kayo. Dinagdag mo mga kasalanan, mga kaibigan mo, dinagdag mo lahat para ikaw maging hero. Huwag po tayong babudol, mga kaibigan. Parte ng plano nila yan. Dahil hahanapin at hahanapin ng taong bayan kung saan napunta yung bilyon-bilyon. Panahon na para ilaglag. Ilaglag, siya pang hero ang gusto niya. Ano ba? Insulto na sa mga Pilipino yan. Kung hindi ko sasabihin po ito, wala na po ibang magsasabi. Kaya po ako, kontento ako sa buhay ko. Sinabi nila na mga taga-Malacanang na nakakilala pa sa akin. Go, mag-enjoy ka na ng buhay mo. Nasa'yo na lahat. May pera ka lahat. Umalis ka na sa bansa. Enjoy life. Hindi po. Paano ako mag-enjoy ng buhay na nakikita ko ating kababayan na umiiyak, naghihirap, nasisira na, ninanakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan? Hindi ko po makonsensya yon. At mas gusto ko nang mamatay sa ating bansa kaysa umalis na magpakasasa ng kaligayahan na sinasabi nyo. Wala po akong kaligayahan kung nakita kong ating kababayan ay umiiyak. At grabe na ang panlulokong ginagawa sa ating gobyerno. Pinakamasama po ito na pagnanakaw. Ninanakaw na nila ang kaban ng bayan. Ninanakaw nila ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala po mangyayari sa ating bansa kung hindi mag-isip, kung hindi tayo magkaisa. Kailangan po magkaisa tayo lahat. Huwag niyong pakinggan yung mga nabayaran na. Kaya nakikiusap po ako sa mga military, mga general, mga pulis, lahat ng opisyales. Protektahan niyo po ang taong bayan. Binuloko na ang taong bayan. Sundan niyo po ang konstitusyon. The military should protect the people and the state. Never in the Constitution saying that you should protect the president and his corrupt government. Pag-isip po kayo. Gusto ko sabihin, suportahan nyo ito, bantayan nyo mga tao. I'm appealing to a peaceful movement. Hindi revolusyon. Peaceful movement. Yun ang sundan nyo lahat. Yun, doon kayo tutulong. Doon kung may konsensya kayo. Dahil ang mga nakaupo ngayon, sinabi ni Martin Romualdez, my conscience is clear. Malinis ang konsensya niya. Wala siyang konsensya eh. Ngayon naman, ang presidente natin, siyan, ikulong yan. Wala na kayong mga tapos na maliligayang araw nyo. By December, kulong kayo lahat. Tinatakot na kayo lahat. Ang mga ginamit nyo yan, Mr. President, engineers, contractors, ginamit nyo lahat yan. Mga kaibigan nyo, tapos ilalaglag mo lahat, ikaw lang masaya, ikaw ang hero. Ay nako. Boy, Mr. President, hindi mo kayang lukuhin lahat ng tao. Kaya pasensya na kung ako nagsabi, dahil nung araw, ina-advise kita at tahimik ka naman nakikinig. Pero ngayon, parang yung sabi dyan, parang wala ka nang inintindi kung hindi pera. Nagsasabi, bangag, sinasabi ko lang bangag dahil sinabi na nga yung mga iba. And talagang naniniwala ako na kasama kayo. Dahil kasama si First Lady, nahuli sila sa cocaine,
At ang mga barkada nyo up to now, nagkukukay pa rin. Kaya naniniwala ko, sige, kinukwento nila, nakasama kayo. Hindi ko nakita, kinukwento lang. Mga malalapit sa inyo. Na hanggang ngayon, walang hinto. So, wag nyo nang pahirapan pantao, Mr. President, mahuhuli at mahuhuli rin kayo. Hindi po ito ang mga nagrarally ngayon. Sino nagrarally ngayon? Mga Iglesia ni Cristo, all religious organization. Ang Catholic Church, Catholic organization, magrarally din. Mga kabataan, magrarally din. Walang katapusan. Maawa na po kayo sa kanila. Wala kayong ligtas, wala kayong pupuntahan. Hindi pwede na yung mga maliliit na isda lang ang tinuturo nyo. Yung mastermind,